Mula sa malayo, nagtaas ng pang-emergency na bandila ang mga tropa ni Duque Valtermin. Nang mapansin ang bandila na nagpapahiwatig ng kagipitan, labis na nabigla si Valtermin. Saglit na naningkit ang matatalas niyang mata sa pag-aalinlangan bago siya natauhan. Naunawaan niyang umatras na si Juan Douglas, iniiwan ang sarili niyang mga tropa sa isang mahirap na sitwasyon. Tunihim ang kanyang pangahabang bumubukal sa loob niya ang matinding pagkadismaya. Doon niya napagtanto na si Juan, ang tusong asong gubat na iyon, ay hinding-hindi magmumungkahi ng alyansa ng walang nakatagong layunin o masamang intensyon. Dapat pala ay alam na niya ito simula pa lang. Sa galit at pagkadismaya, umungol si Valtermin, paano naglakas loob si Juan Douglas na gamitin ako bilang panangga sa pana. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong larangan ng digmaan na parang kulog. Sa tindi ng kanyang galit, hinampos niya sa lupa ang kanyang dambuhalang espada, at isang marahas, malaapoy na aura ang bumalot sa kapaligiran, na lumamon sa mga puwersa ng McLean na malapit. Marahas na nayanig ang lupa sa impact, at dahil sa shockwave at nakatatakot na init na kumalat, kaagad na nakansela ang gravity magic ni Sir Clayton. Nayanig ang hangin, at napuno ang espasyo ng alikabok at nagbabagang uling na parang bagyo. Habang nagsisimulang hamupa ang usok, naitali ang tingin ni Luther sa figure ni Sir Clayton. Sa kabila ng usok, nakita niya itong malinaw, nagpupumilit na mapanatili ang kanyang sarili. Walang pag-aatubili, sumugod si Luther patungo kay Sir Clayton ng buong bagsik, ang kanyang malaking martilyo ay nakataas, at sa bawat yapak niya ay nayayanig ang lupa. Nanginginig ang hangin sa paligid niya dahil sa matinding lakas at galit. Si Sir Clayton, ubos na ang lakas dahil sa pagpapanatili ng 6th class spell sa loob ng mahabang panahon, ay halos hindi na makapanatiling nakatayo ng tuwid. Hirap na hirap siyang huminga, at bumabaha ng pawis sa kanyang mukha. Nang makita niya ang half-giant na si Luther na sumusugod sa kanya na may masamang intensyon, sumilay ang takot sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi niya makakayanan ang atake na iyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, habang ang atake ni Luther ay nasa pinakatuktok na. Isang nagliliwanag na gininto ang puwersa ang biglang lumitaw, na pumihil sa atake ni Luther habang ito ay nasa kalagitnaan ng paghampas. Ang gininto ang liwanag ay lumiwanag ng husto, nagbigay ilaw sa larangan ng digmaan sa isang iglap. Nang makita ang gininto ang puwersang iyon, nanlaki ang mga mata ni Luther sa pagkabigla. Nanginginig ang kanyang martilyo sa ilalim ng puwersa ni Logan. At pagkatapos, sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, lumitaw si Logan, nakatayo ng matatag, ipinagtatanggol si Sir Clayton. Tinuya ni Valtermin si Logan nang makita ito. Ikaw na naman, sabi niya nang may pagkayamot. Paano ka nakarating dito ng ganoon kabilis? Hindi ba't nakikipaglaban ka sa Storm Sword na si Wiccan Kalia? Sinalubong ng kalmadong mga mata ni Logan ang nag-aapoy na mga mata ni Valtermin. Hindi ko alam, simpleng sagot niya. Biglang tumakbo si Wiccan Kalia nang hindi man lang lumingon. May biglaan ba siyang emergency? Nang marinig ang mga salita ni Logan, misensinang tumingin si Valtermin, ang kanyang mga labi ay nakasimangot, ngunit wala siyang sinabi bilang tugon. Sa kaloob-looban, naisip niya, pero inaamin ko, ngunit si Logan McLean ay talagang isang mahirap na kalaban. Gayunpaman, ang kanyang isip ay mas nababahala sa isang bagay. Mas nakakabahala kaysa kay Logan, naisip niya, ay si Prinsipe Roman, na nananatili sa barracks. Kung mananatiling nakikipagsabayan si Valtermin sa labanan sa mga puwersa ng McLean ng masyadong matagal, kaagad na tatargetin ni Juan Douglas ang Prinsipe. Ang pag-iisip na iyon ay pumuno sa kanya ng galit dahil sa kawalan niya ng magawa. Nagngangalit ang ngipin sa pagkadismaya, itinaas ni Valtermin ang kanyang boses at inutusan si Luther na umurong. Pagkatapos, sa isang nag-uutos na tono, inutusan niya ang lahat ng kanyang tropa na umatras ng sabay-sabay. Si Logan, nang makita ang biglaang pag-atres, ay sumigaw sa kanila, sa tingin mo ba hahayaan ko na lang kayong umalis? Ang kanyang boses ay humiwas sa kaguluhan ng larangan ng digmaan. Itinaas niya ang kanyang espada at inutusan ang kanyang mga tropa na ituon ang atake sa dalawang transcendent. Pumuno sa hangin ang mga pagsabog at kislap ng liwanag habang umuulan ng projectile. Tinawag silang walang silbing basura ni Valtermin, at sa isang malakas na paghampas ng kanyang nag-aapoy na espada,
isang biglaang surge ng maapoy na aura ang sumabog palabas, lumamon sa buong lugar at pinawalang bisa ang lahat ng papasok na atake. Nag-apoy ng matingkad at mainit ang mga apoy, nilalamon ng bawat magical projectile bago pa man ito makarating sa kanya. Pagkatapos ay sumigaw siya kay Luther na mauna na, ang kanyang boses ay umalangaw na parang utos mula sa kalangitan. Si Sir Clayton, na nagpapagaling pa, ay bumulong, bago ang malaapoy na aura na iyon, walang saysay ang lahat ng projectile. Pinaningkitan ni Logan ang kanyang mga mata at sumagot, inaasahan ko na ang ilan dito, ngunit hindi sa ganitong antas. Gaya ng naisip ko, nabibigyang katwiran ng Blazing Sword ang kanyang pangalan. Humarap si Valtermin kay Logan at nagsabi, bago ako umalis, gusto kong magtanong sa iyo. Noong nakipaglaban ka kay Wiccan Kalia, ginamit mo rin ba ang Sixth Circle Magic? Ang tanong ay nakagulat kina Logan at Sir Clayton. Tumihim ang kanilang ekspresyon habang mabilis nilang pinagsama-sama kung ano ang napagtanto ni Valtermin. Pagkatapos, nang may iritasyon, nagtanong si Logan, tiyak na hindi ka nagtatanong dahil hindi mo talaga alam. Hindi ba't sinabi sa iyo ni Douglas ang tungkol dito? Nang marinig ang tugon ni Logan, dumilim ang mukha ni Valtermin, at tila gumuho ang langit sa kanyang ulo. Tumama sa kanya ang pagkaunawa na parang talam na tumusok sa dibdib. Si Juan Douglas ay nanlinlang sa kanila mula pa sa simula. Lalo siyang nagalit. Huwag kang maging kampante dahil lang sa napaurong mo ang 2 paksayon, malamig na sabi ni Valtermin. Ang inyong mga kamatayan ay ipinagpaliban lamang ng panandalian. Sa gayon, tumalikod si Duke Jordan Valtermin at umalis sa rampart, dahan-daang nawawala ang kanyang nag-aapoy na aura habang umatras siya kasama ang kanyang mga tropa. Ang ama ni Logan, na nakatingin sa malapit, ay nagsabi sa isang mababa at humahanga na tono, hinarap ng Blazing Sword ang bawat atake ng mag-isa at siya ang pinakahuli na umatras. Kalaban man o hindi, siya ay kahanga-hanga. Tumango si Logan bilang pagsang-ayon. Ang ating plano ay umuusad ng maayos, sabi niya. Gaya ng inaasahan, dahil nagdusa ng mas malaking pagkalugi ang hukbo ni Douglas, inabandona nila ang alyansa at umatras. Mula sa tanong ni Valtermin kanina, tila maging ang pagkakaroon ng Sixth Circle Magic ay itinago. Lumapit ang commander ng Knight ng McLean at nagsabi, ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng 2 paksayon ay lumitaw na ngayon. Mas makabubuti kung maglalaban sila at sisirain ang kanilang sarili. Ngumiti ng bahagya si Logan. Kung gayon, sisiguraduhin natin na mangyayari iyon, sagot niya. Sinulyapan siya ng kanyang ama at nagtanong, kaya, itutuloy mo talaga iyon, ha? Nang may tuso ng ngiti, sumagot si Logan, oo. Kikilos tayo kapag sumapit ang gabi. Ang tagpo ay lumipat sa hilagang labas ng bundok ng kampo ng 2 prinsipe. Sa loob ng isang madilim na tolda, may nagtanong sa isang sundalo, nakaistasyon ba ang duke sa sentral na barracks? Sumagot ang sundalo, opo. Upang matiyak ang kaligtasan ni Prinsipe Roman, nananatili ang duke sa tabi niya. Ang tents flap ay dahan-daang umindayog sa hangin ng bundok habang nagpapatuloy ang pag-uusap. Pagkatapos ay ipinakilala sa atin si Conde Fumel Cherno ng hukbo ng 2 prinsipe. Ang kanyang mga pisngi ay namumula dahil sa inumin, ang kanyang mga galaw ay mabagal at walang ingat. Habang lasing, bumulong ang konde, siguradong hindi mapakali ang duke. Pagkatapos ng lahat, sinaksak sila sa likod ng mga puwersa ng unang prinsipe ng ganyan. Nagsalin siya muli ng inumin, ang likido ay bahagyang tumapon sa gilid ng baso. Wala na itong patutunguhan mula pa sa simula, patuloy niya ng may kapeitan. Hindi sana sila gumawa ng ganoong katawa-tawang alyansa. Nang makita ang konde na labis na umiinom, isang sundalo sa malapit ang nag-alinlangan at sinubukang pigilan siya. Konde, pakiusap, sabi niya. Nasa gyera tayo, dapat ay dahan-dahan ka lang sa inumin. Naningkit ang mga mata ng konde sa lasing na iritasyon. Nang walang babala, ibinato niya ang mug sa ulo ng sundalo, sumisigaw, tumahimik ka. Sino ka para magbigay sa akin ng utos? Tumama ang mug ng malakas sa sundalo, at napangiwi siya sa sakit. Tungkulin mong tiyakin na hindi kailanman malalampasan ng kalaban ng perimetro. Sigaw ng konde, ipagtanggol ang pader na ito sa lahat ng gastos. Ngunit bigla, bumagsak sa lupa ang sundalo, wala ng buhay. Saglit na lumino ang kalasinggan ng konde habang nanaig ang pagkabigla.
Ano, bulong niya. Mahina ko lang ibinato. Anong klaseng kabalyero ang babagsak dahil doon? Naghalo ang pagkalito at takot sa kanyang mga mata. May tao, tawag niya, nanginginig ang boses. Ngunit walang sumagot mula sa labas ng tolda. Ang katahimikan ay nakabibingi. Bilis na bilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit walang sumasagot? Bulong niya sa sarili habang lumabas siya. Ang nakita niya ay nagpalamig sa kanyang dugo. Ang lahat ng mga sundalo na nagbabantay sa tolda ay nakahandusay na patay sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay hindi gumagalaw, ang kanilang mga mata ay nakatingin ng walang laman sa kawalan. Isang tunay na nakatatakot na tanawin. Isang assassination, bulong ng konde, nanginginig. Ngunit ang mga sundalong ito, sila ay mga elite knight. Sino ang makakagawa nito? Bago pa siya makakilos, isang anino na figure ang tahimik na lumabas mula sa likuran niya. Bago pa makalingon ng konde, isang malamig na talam ang tumusok sa kanya mula sa likuran. Nanigas ang kanyang katawan, at bumulwak ang dugo mula sa kanyang mga labi. Lumapit ang assassin at bamulong, umiinom habang naka-duty, walang kaunting pagbabantay man lang. Bumagsak ang konde ng walang buhay sa sahig habang tahimik na naglaho ang assassin sa gabi. Ilang sandali pagkatapos, ipinagbigay alam sa ikalawang prinsipe na mayroong pumasok sa barracks. Isang sundalo, mapatla ang mukha at nanginginig, ang nagulat, si Conde Chernao at 5 elite knight ay napatay. Nang marinig na maging ang mga elite na kabalyero ay napatay, nagpanik ang ikalawang prinsipe sa hindi paniniwala at takot. Ano ba ang nangyayari? Tanong niya, hindi matatag ang boses habang nakatingin sa duke. Tumihim ang ekspresyon ni Valtermin. Tinanong niya ang sundalo, mayroon bang mga saksi? Nag-alinlangan ang sundalo, pagkatapos ay sumagot, sinasabi nila na ang intruders ay tumakas ng napakabilis, na parang nakasakay sa hangin. Sa sandaling marinig niya ang salitang hangin, at dahil alam niya na may kakayahang pumatay ng 5 elite knight ng mag-isa, biglang nagbago ang ekspresyon ni Valtermin. Ang kanyang instinct ay sumigaw ng panganib. Ang ikalawang prinsipe, takot na takot, ay nagtanong, Duke, may ideya ka ba kung sino iyon? Bumilis ang takbo ng isip ni Valtermin. Si Wiccan Kalia, o si Logan McLean. Sa ngayon, may 2 lalaki, bulong niya sa sarili. Ngunit pagkatapos, naaalala ang pagtataksil ni Douglas, lalo pang tumihim ang kanyang mga mata. Hindi, may isa lang. Ang Storm Sword, si Wiccan Kalia. Nang marinig ang pangalan ng Transcendent Warrior, nanginginig ang ikalawang prinsipe sa takot. Ngunit matatag na nagsalita si Valtermin, huwag kang mag-alala, kamahalan. Humarap siya sa sundalo, magpadala ka ng 10 top-tier knight kaagad. Siguraduhin mong mabilis sila sa kanilang mga paa at maliksi. Opo, Panginoon, sagot ng sundalo at dali-daling umalis. Ang ikalawang prinsipe, nanginginig pa rin, ay nagtanong, ano ang plano mong gawin, Duke? Ang tingin ni Valtermin ay malamig at kalkulado. Kung wala tayong gagawin bilang tugon, sabi niya, makakasama ito sa paninindigan ng inyong kamahalan, syempre. At masisira nito ang moral ng sundalo. Hinuyam ng prinsipe ang kanyang kamao. Bukod pa rito, galit niyang sinabi, ang pagtatago ng presensya ng isang mage matapos malaman ito, at panlilin lang sa amin, ay dapat na ipaghiganti. Ipakita sa kanila kung ano ang nangyayari sa mga taksil. Ang mga labi ni Valtermin ay kumarba sa isang matalim. Malamig na ngiti. Ang utos ng prinsipe ay maisa sa katuparan, sabi niya. Sa labas ng tolda, tahimik na nakatayo ang strategist ng ikalawang prinsipe, nakikinig. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Kakaiba ang takbo ng mga bagay, hindi ba? Bulong niya sa sarili. Sa malayo, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang anino na figure ay mabilis na tumakas sa madilim na kapatagan. Sumipol ang hangin sa paligid niya, at habang naglalaho siya sa gabi, isang banayad na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, isang ngiti ng kasiyahan, na parang nagawa niya ng eksakto ang nais niyang mangyari.